Ipagkatiwala sa Diyos yung damdamin at hayaan ang kanyang pag-ibig na baguhin ang iyong puso. Ang pagsuko ng ating damdamin sa Diyos at pagpapahintulot sa kanyang pag-ibig na baguhin tayo ay isang paglalakbay ng pananampalataya, pagtitiwala at pagsunod. Hindi ito madaling proseso, ngunit sa biyaya ng Diyos, ito ay posible. Narito kung paano ka maaaring magsimula. 1. Kilalanin ang iyong sakit sa harap ng Diyos. Alam na ng Diyos ang iyong pinagdaanan, ngunit nais niya ng isang tapat at bukas na puso. Awit 62:8. Ilapit mo sa Kanya ang iyong sakit sa panalangin. Sabihin mo ng buong katapatan kung ano ang iyong nararamdaman. Ito ang unang hakbang sa pagsuko, ang pagkilala na hindi mo kayang pagalingin ang iyong sarili. 2. Pumili na magpatawad kahit mahirap. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbibigay katwiran sa maling ginawa sa iyo, kundi ng pagpapalaya sa iyong sarili mula sa kapaitan. Efeso 4:31-32. Isa itong pagsunod sa Diyos. Mateo 14:10-15 at isang pagsasalamin ng kanyang pagpapatawad sa atin. Kung nahihirapan kang magpatawad, humingi ka ng lakas mula sa Diyos. Filipos 4:13. 3. Ipagdasal ang iyong mga kaaway. Iniutos ni Jesus na ipanalangin natin ang mga taong nagmamalupit sa atin. Lucas 6:27-28. Maaaring ito ay mahirap sa simula, ngunit habang ipinagdarasal mo sila, unti-unting palalambutin ng Diyos ang iyong puso. Maaring hindi mo makita agad ang pagbabago sa kanila, ngunit makikita mo ang pagbabago sa iyong sarili. 4. Magnilay sa pag-ibig at mga pangako ng Diyos. Kapag itinuon natin ang ating puso sa salita ng Diyos, nagbabago ang ating pananaw mula sa sakit patungo sa kanyang mas dakilang layunin. Roma 13:2. Ang mga talata gaya ng Roma, Baslamam na 17:21 at Pedro 3:19 ay nagpapaalala sa atin na tinawag tayo upang pagpalain, hindi upang gumanti. Kim, magtiwala sa katarungan ng Diyos ang tunay na hukom. Roma, chapter 19. Kapag tayo ay gumaganti o nagkikimkim ng galit, inaangkin natin ang hustisya sa ating sariling kamay. Ngunit ang tunay na pagsuko ay ang pagtitiwala na siya ang gagawa ng tamang hustisya sa kanyang perpektong panahon. Saks, mamuhay ng may pag-ibig at kababaang loob. Ang Colosas 3:12-14 ay nagpapaalala sa atin na dapat tayong magbihis ng habag, kabutihang loob, kababaang loob, at pagtitiis. Kapag pinili natin ang pag-ibig sa halip na sama ng loob, ipinapakita natin si Kristo sa iba, kahit pa sa mga taong hindi karapat-dapat dito, tulad ng ginawa niya para sa atin. 7. Bitawan at magpatuloy. Ang pagsuko ng sakit ay isang patuloy na proseso. Kapag bumalik ang masasakit na alaala, ipagkatiwala mo ulit ito sa Diyos. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang kapayapaan ang papalit sa bigat ng hindi pagpapatawad. Mahal tayo ng Diyos at nais niyang mapalaya tayo mula sa mga sugat ng nakaraan. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya,
matutunan nating ipagkatiwala ang lahat sa Kanya at lumakad sa Kanyang kapayapaan. Like and share to be a blessing.